si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Natin, Yusek Olalia, sir. Welcome to the program again, sir. Mabuhay po kayo. Salamat po. Good morning po, sir. Good morning po sa mga nanonood po sa inyong programa ulit. Yes po. Alright, salamat po. Anyway, sir, marami tayong topic. Pero, sir, unahin natin to. Sir, problema daw ng mga OFW na tumatakas ang medyo isa po sa, kumbaga, hinahawakan ngayon ng inyong pong ahensya. Can you please tell us something about that, Yusek Olalia, sir? Apo, yung sinasabi po nating tumatakas, ito po yung sa Middle East, no? Ang Arabic term po nila, mga hurub, no? Ito po yung absconding dahil minsan ang ating mga kababayan, siyempre, nahihirapan sa trabaho, hindi na kaya magtiis, at ang nakikita nilang paraan para makaalis doon sa tinatawag nating mga ganyang karanasan, tumatakas, no? Alam nyo po, sa Middle East, pag kayo ay naharap sa ganyan, absconding yon, it's an offense, no? Hindi katulad dito sa atin na may karapatan kang umalis. Doon po kasi Apo. dahil may tinatawag na sponsor, kaya nga po merong ganon na issue. At yan po ay very serious po yan na inaasikaso po natin, tinutulungan po natin yung mga workers natin. Apo. Yusek, tumaas daw po ba napansin po ba ng anyong ahensya na tumaas po yung bilang ng mga tumatakas? At in particular po, sir, ano po yung bansa sa gitnang silangan ng merong pinakamaraming mga OFWs na tumatakas sa mga amo? I-validate po natin kung upward ba o downward yung trend ng ating data dyan. Pwede po nating malaman sa ating mga MWOs kasi may kanya-kanya po silang listahan. Ano po? At importante po doon, inaasikaso po nila, inaayos po nila. At tama po kayo, sa Middle East po ang pinakamarami dyan. No? Kasi doon nga lang may tinatawag tayong sponsors at hindi po basta-basta talaga makakalipat ng employer, kaya ang kanilang ginagawa talaga tumatakas at yun, nawawalan sila ng legal na visa, kaya po nagkakaroon ng complicated na issue. Alright, Yusek, samantalahin na namin yung issue na yan. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayang nanonood, nakikinig ngayon, na kumbaga ay pupunta diyan sa may Middle East para magtrabaho. Can you please tell them, Yusek Bernard Olalia, sir, ano ang pwedeng kaparusahan doon sa mga tatakas po sa amo? At sabi mo nga, sir, isang seryosong offense yan, absconding ang tawag. So, what will be the punishment for those who do that, sir? Yes po, no. Bago ko po sabihin yung punishment, ang ating pong advice sa ating mga kababayan, hanggat maaari, pag may hinaharap na mga problema, isang kunin nyo sa MWO natin, sa Migrant Workers Office, meron tayong labor attaché, at kami po ang tutulong sa inyo para i-trace out or ayusin yung problema ninyo bago po kayo magdesisyon na tumakas. Kasi mas lalo lamang po kayong haharap sa mas mabigat na problema kapag po sila ay tumakas. No? Ang ating MW naman ay makikipag-usap doon sa FRA na tinatawag. Yung recruiter ninyo dyan sa lugar na yan, at makikipag-usap yung FRA sa employer at kakausapin at ipararating yung inyo pong problema. Okay? Ngayon, kung kailangan pong umalis kayo at ayaw na ninyo, magpapaalam po tayo. No? Aayusin po natin na kayo ay may transfer. Meron po tayong mga shelters. Kung hindi kayo pwede sa accommodation ng FRA, kayo po ay pupunta sa aming MWO. Aayusin natin lahat ng papeles para na sa ganon, hindi kayo ma-blacklist. Kasi ang unang repercussion niyan, pag kayo ay tumakas, iba-blacklist kayo eh. No? Pag na-blacklist kayo, hindi na kayo makakabalik doon at sa iba pang Middle East countries kasi meron silang sharing ng database. Yan ang isang kahihinatnan pag kayo po ay tumakas. Pangalawa, tama pa yung sabi ni Sir, haharap po kayo sa isang kaso at kayo po ay papadeport po nila. Pagkatapos po kayong mahuli nila, no? Kayo po ay haharap sa isang kaso at kayo po ay papadeport po nila, no? Yun ang kanilang ginagawa sa mga tumatakas. At kayo po ay nakalista doon na hurub na
at tulad ng sinabi ko, blacklisted kayo, hindi na kayo makakabalik. Yusek, di ba kapag lang tumakas ka, correct me if I'm wrong, kahit na meron kang back wages, pwede pa bang mahabol yun? Or kapag hurog ang tawag mo, sir? Opo. Meron bang karapatan yung employer na hindi na ibigay sa iyo kasi tumakas ka? Alam nyo po, unfortunately, pag tumakas kasi, alam mo, ang isang ginagawa ng employer, ito yung katotohanan, nagsasabi sila na meron kang ninakaw. Yes. Sasampahan ka ng theft case. Oo, yun ang masakit po, sir. No? Alam nyo, pag sinampahan ka ng theft case, makukulong ka eh. Karamihan at marami sa mga kababayan natin nakukulong ng walang kasalanan at hindi naman nagnakaw. Pero yun ang pinakamasakit na nangyayari. Pinagbibintakan sila para gantihan doon sa kanilang nagawa. Kasi alam nyo po, malaki ang binabayaran ng mga employer na yan doon sa FRA nila at gusto nilang mabawi yung kanilang ibinayad na service fee kung tawagin. At ang paraan nila dyan, sasampahan kanila ng kaso para mapilitan ka makipag-ayos, ibalik mo yung kanilang ibinayad na service fee at ikaw naman, ang kawawang worker po natin, ang magsasuffer. No? Pero kung sila ay hindi nagbayad, at meron silang monetary claims yung ating OFW, tayo naman po ay nagfa-file ng case sa labor courts nila. No? So kahit hurub ka, pwede tayo magsampa, tutulungan ka ng MWO natin para i-claim yung entitlement mo. Maliban pa yon sa JSL na tinatawag, yung Joint and Several Liability mo, na pwede mong habulin dito, yung PRA na agency na nag-deploy sa'yo, pwede natin habulin yon. Tutulong po kami dyan para makuha ninyo yung hindi na bayad na sweldo. Opo. Yusek, alam niyo po, in line with this topic, sa ilang pong mga kasong nawakan po ng programang Rapido, napasyon na namin, sir, di ba dapat ang una kasing action dyan yung ahensya na nagpadala. Pero sir, karamihan dito sa mga ito, mababagal kumilos eh. In fact, sir, dapat nga, hindi na darating sir sa sa level ng DMW at dapat yung problema doon pa lang sa level sir ng mga employment agency po na nagpapadala po ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Opo, mahigpit po tayo sa ating mga alituntunin at tayo po ay nagbibigay ng instruction at meron po tayong regulasyon na susundin po nila. At yung PRA, kapag hindi nila may monitoring responsibility yan eh. Kapag hindi nila nalaman na may problema, sila ay may sasalubungin may kaso po sila sa atin, yung disciplinary sanction na tinatawag natin. Kapag hindi naman inayos at nagsumbong, lalong mas mabigat yung kanilang haharaping problema. No? So katuwang natin ang PRA, yung ating MW, at tayo po na tumutulong para lutasin yung problema nila. Alright. Pero sir, ang tamang patakaran sir, di ba? Correct me if I'm wrong. Magsumbong muna sir sa ahensya. Tapos sir, kapag walang ginawa yung kanilang agency dito sa Pilipinas, for example, sir, pwede nang tumakbo sa inyo. Tama po ba? Opo, pwede po yun. Pwede pong isumbong ninyo sa ahensya dito or sa ahensya doon at yung ahensya ninyo ang unang gagawa ng paraan. Ngayon, kung hindi nila ginawa yon at talagang matigas ang ulo, isumbong nyo po sa amin. At kami naman po sa MWO, sa DMW, ay tutulong din po. Opo. Sir, yan bang ating Migrant Workers Office ay kasama rin po ng ating embahada, sir? I'm just curious. Sa batas po kasi, ang MWO natin ay dapat nasa loob din noong compound o premises noong ating embassy o konsulada. No? Kasi yun yung nakatayo, ay yun ang nakasabi doon sa mga national laws ng ating mga ibang counterparts ng government. No? So yun po talaga, hindi po pwedeng malayo sa opisina ng embahada o konsulada. Alright, sir. Ito na po, sir, ang aking palaging